Oh, eto kay Roque, naku, mukhang may kabaklaan na namang ay ano, sorry, nahihirapan kasi ako doon sa kabalbalan eh, no? Hindi ano sa akin yung word na kabalbalan eh. Hindi ko laging ginagamit yun eh. O um kaya pag sinasabi ko yung kabalbalan, ang naiisip ko kabaklaan. Sorry, no? Hindi to bakla. Straight itong si Roque, mga kababayan. Straight yan, no? Napakahilig lang pong napakahilig lang ho, mga bossing, na magpa-topless ng lalaki. Pag eto ho, mga boss chief amo sir, napauwi ng Pilipinas, dadali niya sa Kongreso. Mark, bakit sa Kongreso? Eh di ba wanted yan? Hindi. To be fair naman po kay Bunganga, kay Roque, no? Ano ba yan? To be fair naman po kay Roque, mga kababayan. Kasi kada humapipicturean to, kada maipapakita yung litrato ni Roque, nakabuka yung Bunganga. Ganun. Ewan ko ba doon sa mga media kung bakit ganun. O, siguro na ganun lang yung natsyempo nilang mailagay na picture kay Roque, nakabuka yung Bunganga. O bakit sa Kongreso lang, Mark? Kasi po, wanted pa lang naman ho siya sa Kongreso, mga boss chief amo, sir, no? Sa Kongreso lang ho. Pero, merong nakasampa o may isinampang kaso dito na human trafficking. Pag huya nahuli at pinauwi ng bansang Pilipinas at yung human trafficking umakyat po, mga kababayan, no? Oblo. From Congress, rerekta to sa Oblo, mga kababayan. No? Pag nasa Oblo na ho ito, ay nako, pihado po. Hindi na yan hindi na ho yan magpapader, no? Nung kagaya nung ginawa niya kay Ronnie Liang, tingnan nga natin kung mapapatopless. Dahil ho sa Oblo, mga kababayan, lahat po topless doon. Oh, baka may mga hubo pa nga doon eh. Di ba? Sa sobrang dami po ng nasa loob, mga kababayan, mapapasubo si Roque doon sa sitwasyon. Mapapasubo sa sitwasyon si Roque doon. Wala lang, nandito na ako. Nasa Oblo na ako. May nagkaso sa akin. Umakyat sa korte. Bakit aakyat sa korte? Nagtatago nga eh. Paano nito aatinan yung mga preliminary hearing? Di ba? Mapapasubo sa kanyang kalagayan doon. Di ba? Mapaglilinis din huto ng tubo. Yung tubo ng lababo, lagi kong ine-explain sa inyo yan eh. Tubo ng lababo, wag kung ano-anong tubo yung iniisip ninyo. Yung mga preso po ang naglilinis ng mga kubeta. Sila po yung mga naglilinis, ini-assist nila yung mga tubo. Di ba? Yun. Kayo. Ngayon, pag nandun na si Roque, mga kababayan, malamang nako, baka masaya pa tong si Roque. Ngayon, wala no? May ipinagmamalaki ngayon si Roque. Bakit ano daw po ang sabi dito, mga bossing? Dito na muna ako. Doon muna daw. Una, ang dahilan niya kung bakit sa The Netherlands, mga bossing, kasi ipagtatanggol daw ang dating Pangulong Duterte. Pero ang sabi ni Inday Sara Duterte, alam namin inaayos ni Roque yung kanyang asylum. Kaya ayaw namin siya, no, na maging legal o siya yung magtanggol sa dating Pangulong Duterte. Bakit to? Kasi ang isip ng Inday Sara Duterte, baka ginagamit mo lang kami. No? Baka ginagamit mo lang kami na para makapag-stay ka dito sa The Netherlands, sasabihin mo, ako ang lawyer ni Duterte. Kaya bigyan nyo ko ng asylum, etc., etc. Di ba? So ngayon, let's say, napagbigyan yung asylum niya. Hindi pa. Siyempre, taon ang gagana dyan. No? Magkakasabay yung kaso na inaasikaso niya para kay dating Pangulong Duterte at doon sa asylum. Siyempre, ano ang uunahin nito? Di yung kabalbalan niya, mga bossing, anong kabalbalan? Yung asylum. Kabalbalan ho yun, mga kababayan. Bakit to? No? Nakakapit lang yan doon sa proseso ng asylum. Ilang buwan?
Ilang buwan yung taon yata, tatagal yung proseso ng asylum na yun. Doon lang ho siya nakakapit. Pero alam niya na iimbestigahan din yun, siya at iimbestigahan kung totoo ba yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Hindi naman nag-file ng asylum, sige, tanggap na to. Hindi naman ganun yun. Di ba? Titignan kung ano yung mga sinulat ni Roque doon, pagtatapatin, pagtatanungin, alamin lahat, talaga bang sinisikil ito? Talaga bang pinupolitika ito? No? Ng gobyerno ng Pilipinas. Makita lang ho yung mga hearing pag-type ng pangalan ni Roque. Dahil ho sikat na bakla. Sikat. Eto namang si Roger kasi, Kasi nababasa ko yung mga comment ninyo Kaya nakakala ko yung sabi mong baka, bakla. No? Kaya ho, mga kababayan, sikat ho si Roque. Pag-type ho, ng The Netherlands, i-check mo nga yung background ni Roque. Type mo yung pangalan. Herminio Harry Roque. Junior. May junior ba si Roque? May junior ba to? Hindi ko sure Herminio Harry Roque. Tinype, makikita. Sir, ito po, mga madam. Mga huhusga kung papayagan yung asylum ni Roque. Nakita po namin dito, warak ang puwet. Anak nun. Ikaw na masaramaw. Naisisingit ko yung mga ninyo, yung mga comment ninyo pasensya na. Makikita, ginugel, Roque. Nakita. Base po doon sa nakita kong hearing niya doon sa Congress ng Pilipinas, hinihingan po siya ng mga dokumento. Di ba? Hinihingan po siya ng dokumento. Tapos ano nangyari? Pagkat yung dokumento pong hinihingi sa kanya noon magpapatunay na yung pera niya hindi daw po galing doon sa Pogo-Pogo daw po na kumbaga offshore gaming doon sa Pilipinas. Ano nangyari pagkatapos noon? Wala na po, hindi na po nagpakita si Roque. Nagtago na po. Doon nag-umpisa yung pagtatago niya. Meron lang palang inaalam sa kanya Meron lang palang hinihingin dokumento sa kanya doon na makikita, doon na malalaman di ba? Ang katotohanan. Pero si Roque, sabi niya dito na muna ako. Umamin na nagtatago talaga. Dito na muna ako. Wala nang tago-tago, no? Ilang buwan, no? O ilang taon 'yan? 1 taon? Siguro baka yan. Baka matagal na ho ang 6 na buwan diyan, mga kababayan. Dahil ang gobyerno ng Pilipinas kinukumpleto na yung dokumento para isumite sa The Netherlands na patunayan na itong si Roque ay kailangan ng gobyerno ng Pilipinas at walang katotohanan na iniipit siya ng gobyerno. Di ba? Pag nakita, nagpasa ang Pilipinas, nagpasa yung bansang Pilipinas. Andito lahat ng dokumento nila. Nandito, nakita, sinabi dito, yung pangalan ni Herminio Harry Roque, at ni A.R. de la Serna, nandoon sa loob ng Pogo. Meron silang dokumentong naiwan doon. Pangalawa, meron din isinumite ang Pilipinas na ang nakalagay dito bank account ni Roque nandoon sa loob ng Pogo. At ang pangatlo, nakitaan yung bahay ni Roque, no? Ng Chinese. Na galing sa Pogo doon sa yun, no, mga kababayan. Wala to, hindi grant to, no? Baka sabihin, kordonan nyo yung bahay niyan kung saan nakatira yan. Magulat si Roque, di ba? Kordonan nyo yung bahay niya kung saan nakatira yan. Wala na. Huli na. Iuuwi na ng Pilipinas si Roque niyan. Di ba? Yung pagtatago niya, ang kinakapitan niya lang doon sa yung pag-stay niya sa The Netherlands, mga kababayan, is yung proseso. Oras ng proseso lang. Oras na po na-deny yan, mga kababayan, tapos na, tago ulit to kung ayaw magpahuli. Tago ulit to, mga kababayan.
Dito na muna ako, wala nang tago-tago. Kaya nga nung pumirma ako ng aking asylum application, napaluha talaga ako. Pumirma pa lang ha. Napahagulgol ako. Eh mukha namang may bayad yata yung pag-apply nung ano nung asylum na yun. 'Di ba? Hindi naman ibig sabihin, oh, eto na, napirmahan na ni Herminio Harry Roque. Yung asylum, ibig sabihin, tinanggap na siya. Hindi naman, no? Aplikasyon pa lang ho yun. Di ba? Ba't napaluha? Napahagulgol? Sabi niya daw. Sabi ko, first time in 6.5 months, hindi na ako nagtatago. Nagladlad na ho, mga kababayan. Huwag niyo masamain yung sinabi kong nagladlad. No, ibig sabihin, inilantad na yung kanyang sarili. Wala ko ibang ibig sabihin doon sa nagladlad. Inilantad na yung kanyang sarili. Hindi na nga daw siya nagtatago. Di ba? Kaya wag niyo kayo ini-issue niyo si Roque, no? Wag niyo i-issue si Roque. Alam ko kayo naniniwala kayo hindi bakla si Roque. Sige, ano tayo? Diyan sa comment section, no? Alam ko naniniwala kayo hindi bakla si Roque. No? Sa comment section, lahat ng naniniwala na bakla si Roque, press 1. Lahat ng naniniwala na hindi bakla si Roque, kagaya ko na naniniwala hindi bakla si Roque, press 2. Sige nga. Alam ko press 2 ang pipindutin nyo dyan. Kayo pa. Uy. 1. 1. 1. 1. 1. Roque, sorry ako hindi ako naniniwala sila, ayan, bahala ka na dyan, Roque. Ikaw na, sabi ni Gilbert Javier, 2, dalawa na kami ni Gilbert Javier, tatlo na kami ni Ronnie Vlogger 2.0. Kaso, 1. 1. 1. 1. 1. Sinasabi ko sa kanila, hindi Pero okay, bahala ka na. No? tingnan mo yung comment section. 1. Sabi ni Chelsea Barrios, 2. Si Jack Lord, 1. 1. Hindi ko mapipigilan yung kanilang paniniwala, pero titigilan ko na to, Roque. No? Sasabihin lang namin sa iyo, yung pag-stay mo dyan, siguro pinakamatagal na, 6 na buwan. Yun na yung pinakamatagal dyan. Bakit to? Madidismaya to. Kasi kompletos recados ho, mga kababayan. Yung Pilipinas.